Good evening, everyone. So, welcome sa ating midweek fellowship or midweek teaching. So, before we start, let us pray. Father God in heaven, we thank you for this opportunity, Panginoon, na kami ay muli makapakinig ng iyong salita. At alam namin ang iyong salita ang siyang binhi, Panginoon, na maitatanim sa mga puso namin upang ito ay lumago at magbigay ng pagpapala sa mga buhay namin. Panginoon, handa po kaming buksan ang aming isipan, ang aming puso upang tanggapin ito at banal na spirito, ikaw ay patuloy na mangusap sa amin, Panginoon, dahil alam namin meron kang specific word para sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa pagpapala na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, tonight po, ang midweek po natin ay gagawin po nating online at upang lahat po ay makarinig at pwede ring sumama din po kayo dito sa online natin. Amen. So, for tonight, the title of our message is Solution Mindset. Okay? Again, Solution Mindset. So, tignan po natin sa James chapter 1 verse 2 to 5. If you have your Bibles with you, James chapter 1 verse 2 to 5. Sabi doon, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him." Alam niyo po, tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang trials. Sabi nga kanina, various trials. Okay? Pero napakaganda ng encouragement ng Word of God dahil sabi dito ay ito ay nagbibigay sa atin ng ng maturity. Okay? Kasi ito ay pagkakataon upang i-testing, subukan ng ating pananampalataya. Ang Lord, ang ating Diyos ay mahilig po tayong ilagay sa testing para makita kung gaano ba tayo nagtitiwala sa kanyang salita, gaano ba tayo nananampalataya sa mga bagay, sa mga pangako na binibigay niya para sa atin. Kasi gusto ng Diyos sa pananampalataya natin, makita yung pagtsatsaga natin, yung pagtitiis natin, at dito na-form yung ating character. Okay? At ang gusto ng Diyos talagang mag-mature tayo at hindi tayo magkulang. Okay? At kung nahihirapan man tayo, sabi ay kapag nangangailangan tayo ng karunungan, kung paano natin solusyonan itong mga problema na ito, mga various trials na ito, sabi ng ating Diyos dito, sabi ng ni Pablo, sabi dito sa James, na let him ask of God, humingi tayo sa Diyos, okay? Who gives to all liberally. Ibig sabihin, talagang kapag ikaw ay nangangailangan ng tulong, ay ang Diyos ay laging bukas ang kanyang palad, laging nariyan siya, nakikinig sa iyong pangangailangan at laging tutugon sa atin. Okay? Basta marunong lang tayong lumapit sa kanya, humingi. Anong ibig sabihin nito? Ito yung mga bagay kung saan may mga problema tayo, may mga pagsubok tayo, iba't ibang mga paghihirap na kakaharapin, pero ang gusto ng Diyos, dapat marunong tayong gumawa ng paraan at makita ang solusyon sa mga problemang ito. Kaya tayo ini-encourage na lumapit sa Kanya. Kasi kung ikaw ay nangangailangan ng karunungan, hindi mo na alam ang gagawin kung paano mo haharapin ang mga problema, ang Diyos ay laging bukas at laging handa para ibigay sa atin ito. Sa Bible po, marami pong mga storya kung saan hopeless yung mga situations, ang daming mga pagsubok, pero pinatunayan ng Diyos na siya ay kumikilos, siya ay nagbibigay lagi ng solusyon, lalong-lalo na sa mga tumatawag sa kanya. Unang-una, isang example doon sa Exodus chapter 14, ito kung saan sila ay naglalakbay papunta doon sa promised land, tumakas sila tumakas ay sila ay naglalakbay papunta sa promised land, sila ay pinalaya sa kamay ni Pharaoh, pero si Pharaoh hinabol sila. Okay, kaya lang
habang sila ay naglalakbay ay may nakaharang na Red Sea, okay, na dagat. At hindi alam ang gagawin ng mga tao, pero anong sabi ng Lord kay Moises, ano ba yung nasa kamay mo? So itinaas niya yon at nahati yung dagat at doon sila ay nagkaroon ng pagkakataon para makatawid. Okay, ito yung mga hopeless situations na hindi mo alam na sila ay talagang na-corner na. Okay, at hinahabol sila ng chariot, hinahabol sila ni Pharaoh. At alam natin ang pwedeng mangyari sa kanila, sila ay mamamatay. But God preserved them, made a way even if there seems no way. Okay, hahatiin ng Diyos ang dagat para lang makadaan ka. Okay, meron din kung saan ang mga Israelites ay naharap sa isang gera kung saan kailangan nilang matalo si Goliath na napakalaki pero walang may kaya, maraming takot. Pero anong ginawa ng Diyos? Okay, God raised up David, 'di ba? May plano na ang Diyos kung paano i-defeat si Goliath and no one was aware of it, walang nakakaalam. Pero ang Diyos lang inutusan niya si prophet Samuel, okay, ipinutusan niya para hanapin yon at dumating ang panahon na si David ang umarap kay Goliath at napatay ito niya si Goliath, 1 Samuel 17. At meron ding isang hopeless situation din or isang problema kung saan ang mga disciples, they thought na walang solusyon tapos ang dami nilang papakainin sa Mark chapter 6. Pero nung sabi, Jesus multiplied, isipin mo, libo-libo yung mga pinakain. Ano lang yung meron? 'Di ba? Ilang tinapay lang at isda. Pero libo-libo yung napakain. Ibig sabihin, ito yung mga problema na sitwasyon, pero may solusyon. Okay? Meron pang isang storya kung saan yung widow na may olive oil na siya ay baon sa utang, namatayan siya ng asawa, talagang walang-wala, nanghihingi ng tulong kay Elisha. Anong ginawa ni Elisha? Sabi niya, manghiram ka ng mga bote at punuin mo ng oil. At kasi that time, kapag hindi siya nakabayad doon sa utang na meron yung widow, kukunin yung dalawang anak niya at gagawing alipin. So talagang nanghingi siya ng tulong kay Elisha at inutusan ni Elisha, kumuha ng mga bote, punuin ng oil. Pero kakarampot lang. Pero there was a miracle na nangyari dahil habang meron silang mga bote at lahat ng bote nalagyan nila ng oil, miraculously napuno nila. At nagulat yung babae na napuno yung mga bote at sabi ni Elisha, ibenta mo yan at bayaran mo yung mga utang mo. So isipin mo yon, dito makaka-relate tayo kasi madalas na problema ng tao ay finances. Okay? Pero makikita natin sa Bible throughout the history sa Bible, makikita natin ang Diyos ay laging nagliligtas, laging nagbibigay ng solusyon sa problema. Kaya dapat tayo rin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Lord, okay, anak ng Diyos, dapat tinitignan natin ang sitwasyon na parang hindi na parang hopeless na wala nang mangyayari at minsan ang nangyayari ay nasisisi pa ang Diyos. Pero dapat magkaroon tayo ng solution mindset, hindi yung mindset na kung saan ay tayo ay napapanghinaan at wala na tayong gagawin at ang minsan ang gagawin natin ay sinisisi natin ang ibang tao or kasi ganun ang nangyayari kapag may mga problema, nag-start na tayong hanapan ng masisisi natin. Okay? Imbes na tayo ay lumapit sa Diyos, manalangin, manghingi ng tulong sa Kanya. Ano yung mga steps na pwede nating gawin para tayo ay magkaroon ng solution-oriented na mindset? Okay, number 1, you have to acknowledge the problem. Understand the issue, but avoid over-analyzing it. Alam mo, kapag may problema, hindi naman ibig sabihin bilang mananampalataya na parang ide-deny mo na yung problema at gusto mo lang yung solusyon na parang hindi mo tinitignan na andyan talaga yung problema. Okay? Minsan ganun eh. Andyan yung problema, you have to acknowledge it because that's the reality. Okay? Pero, hindi ibig sabihin that you will magnify the problem. Okay? Kasi minsan, ang nangyayari, sa kaka-analyze natin sa problema na ma-magnify na natin siya, parang mas malaki yung problema kaysa sa Diyos na pinaniniwalaan natin. It is okay to recognize na meron kang temporary challenge, okay?
kesa yung may malaking hadlang na hindi ka makausong, okay, na hindi ka maka-move forward sa buhay dahil sa problema na ito. You have to acknowledge it, yes. Katulad nila Moises, alam niyang may Red Sea. Lord, ito yung nangyayari kasi ito yung mga bagay na pwede mong dalhin sa Panginoon. Dalhin mo sa Diyos. Amen? You have to acknowledge it because acknowledging the problem, that doesn't mean that wala ka ng faith. No. That's the reality kasi because acknowledging the problem that will activate your spiritual action kung saan diyan mag-activate ang faith mo. Okay? And second is reframe the situation. Try to reframe it. Parang you have to wag mo siyang tignan ng problema, kumbaga baguhin mo yung mindset mo na tignan mo siya na opportunity for you to grow and to improve. Okay? Minsan lagi kong sinasabi sa sarili ko kapag may problema, Lord, ano ba yung ituturo mo sa akin sa problemang ito? Yun. You have to reframe the situation. Okay? Kumbaga parang nire-rephrase mo. Okay? Na hindi mo siya binabaliwala pero tinitignan mo siya sa isang banda, sa isang side na Lord, siguro meron kang gagawin sa akin. Okay? Meron akong matututunan sa problema na ito. Instead of seeing it as a stumbling block or seeing it na parang ano lang siya talaga na very negative, you can say to yourself, Lord, what are you teaching me in this kind of trials? Okay? Okay? And then another one is maintain a positive attitude. Okay? Cultivate the optimism and resilience because it helps keep the momentum, ensuring that obstacles are seen as opportunities for growth rather than roadblocks. Okay? So importante ma-maintain natin yung positive attitude kasi doon minsan nakakakuha tayo ng momentum for us to talagang masolusyonan ng isang problema sa finances man natin, lalong-lalo na sa health natin. Kung may sakit ka na, 'di ba? Kailangan you have to maintain a positive attitude. May sakit ka na, tapos ayaw mong kumilos. 'Di ba? Minsan parang tinatamad ka eh. Sabi ng doktor, mag-exercise ka. Pero because you are over analyzing, you are magnifying the problem, minsan parang gusto mo na lang na wala, humiga ka na lang, okay? Pero you have to have a positive attitude, okay? And then, of course, you have to take action. Choose the best course of action and implement it, okay? So, ano yun? Ano yung action dapat na gawin natin? We have to pray and read and ask for the wisdom, the word of God. Okay? And then another one is you have to seek godly counsel. Okay? So you have to speak with other people. Minsan kasi ang paghingi ng tulong, hindi po yan kahinaan. Ang paghingi ng tulong sa iba, lalong-lalo na sa mga taong marurunong, yan po ay senyalis na ikaw ay marunong kasi alam mo na may mga taong experience, may mga taong pinarunong ng Diyos, mas advanced sila sa'yo, ahead sila sa'yo na alam mong makakatulong sa'yo. Okay? So, yun ang gusto ng Diyos. Lalong-lalo na tayo bilang pamilya sa iglesia na ito. Marami sa atin pinarunong sa isang banda, okay, about sa finances, pinarunong sa pagpatungkol sa physical health, okay, patungkol sa spiritual. Lapitan natin ang mga taong ito kasi ito yung mga pinarunong ng Diyos na makakatulong para sa atin. Okay, and then last one is claim and declare by faith God's promises. Instead na ikaw ay makita mo lagi yung problema, iyon ang lagi mo na lang naiisip, dapat binabasa natin at uh, at tinatanggap natin at lagi nating sinasabi sa bibig natin by faith yung mga pangako ng Diyos. Kasi minsan nakakalimot tayo. Kaya kailangan sabihin natin to, kailangan angkinin natin yung mga pangako na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kung ikaw ay may problema sa katawan mo, may sakit, ano ba ang pangako ng Diyos? Di ba na dapat natin makuha ang pangako ng Diyos ay tayo ay magkaroon ng magandang pangangatawan at magkaroon ng kalakasan at kagalingan. Hindi pinangako ng Diyos ang sakit sa atin, okay? Kaya dapat matuto tayong magbasa ng katotohanan ng salita ng Diyos at angkinin ang mga ito at panampalatayaan, paniwalaan natin dahil sa pananampalataya doon lamang
Okay? Ang kamay ng Diyos kumikilos kapag tayo ay nananampalataya. Amen. So life is full of challenges, okay? But the key to success lies in how we respond to them. Okay? So sa buhay natin ito, hindi mo pwedeng sabihin pag Kristiyano ka na wala ka ng problema, mas marami nga ang problema. Pero lahat ng mga problema na 'yan, masusolusyonan lang natin depende kung paano tayo nagre-respond. Okay, so let us respond by faith. So by focusing on solutions instead of problems, we cultivate a mindset of resilience, efficiency, and progress. Amen. Kapag ganyan ang attitude natin na talagang nakafocus tayo lagi sa solusyon, ano yung pwedeng magawa, ano yung Lord, paano, kailangan ko ng karunungan mo, kailangan ko ng pabor, kailangan ko ng ganito sa ano. Alam mo kapag lagi tayong gano'n na gusto nating masolusyonan ang isang problema sa buhay natin, tayo hindi natin nakikita pero ang nangyayari ay makikita mo na mas lalo kang tumatatag, mas lalo kang nagiging matiyaga, mas lalo kang nagmamature at nag-grow. Challenges then become stepping stones rather than roadblocks, leading to greater personal and spiritual fulfillment. Amen. So instead na parang hadlang siya, purong challenges, naiisip mo na lang, ano ba yan? Parang ang dami ko na ano, ayoko na, parang pinahihinto ako. No. Nakikita mo mga challenges mo na ito ay parang stepping stones. Okay? Na ikaw ay magkakaroon ng growth and maturity. Okay? And a solution-focused approach not only empowers individuals to overcome obstacles, but also creates an environment where growth, creativity, and success thrive. Okay? So mas lalo tayong lumalago, mas lalo tayong napapalapit doon sa pangako ng Diyos na ibinigay para sa atin. Amen? So, tandaan mga kapatid na sa bawat problema, sa bawat mga trials na kinakaharap natin, tandaan natin laging may solusyon. Okay? At ang solusyon na yan ay lagi nating isama ang Diyos. Ipagkatiwala natin, manampalataya tayo sa kamay, sa kapangyarihan ng Diyos. Marunong tayong lumapit sa Kanya at marunong nating tignan ang ating mga problema na kaya ng Diyos. Okay? Kaya ng Diyos solusyonan gaano man ka-hopeless ang situation natin. Amen? So can we just all pray right now? Father God in heaven, we thank you, O God, for this opportunity, O Lord, na kami ay pakinggan, Panginoon, ang iyong salita at muli kami ay muli kami, Panginoon, ay maging matatag, Panginoon, lumakas ang aming pananampalataya sa pagharap ng mga iba't ibang pagsubok, problema sa mga buhay namin. Alam namin, Panginoon, na meron kang mga magagandang pangako sa amin na hindi pa natutupad, Panginoon. Pero sa mga trials na ito, sa mga pagsubok na ito ay paraan mo, Panginoon, upang kami ay lumago at matuto, Panginoon, lalong-lalo na mabuild ang character namin, lalong-lalo na kapag ito ay Panginoon ay ibibigay mo sa amin ng gantimpala or mga pagpapala, Panginoon, handa ang aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon, maging sa mga taong naririto ngayon na makikinig, Panginoon, ng iyong salita, Lord. Dalangin ko ang pagpapala at pag-iingat sa mga buhay nila. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.